Hello everyone, ito po si Kuya Roms. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay ninyo sa aking channel. Shoutout po sa inyong lahat at muli po maraming salamat. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, please don't forget to click the subscribe button, pati na rin po ang notification bell. Narito po ang ating bagong kwento. Si Jay ay isang magaling na reflexologist. Nag-aral siya at nakilala sa ganitong larangan. Sa edad na 45 ay binata pa siya. Naging matagumpay si Jay sa napili niyang larangan. Nakilala siya ng mga tao bilang isang respetado, mabait, mabuting tao at mapagmahal sa kapwa. Kung wala man siyang asawa, sa ganoong edad, ay tanging si Jay lamang ang nakakaalam ng dahilan nun. Naging matagumpay at nakilala si Jay sa kanilang bayan nang magpatayo siya ng sariling klinika. Mahilig si Jay sa mga larong basketball at kung ano-ano pang mga outdoor sports. Madalas nakasama niya ang kanyang mga pamangkin. Maalaga si Jay sa kanyang katawan, kung kaya sa edad niyang 45 ay aakalain mong nasa 30 lamang ang itsura niya. Kapag mag-isa lamang siya, kung minsan ay mobile games ang kanyang pinagkakaabalahan. Isang araw ay binisita siya ng isa sa kanyang mga pamangkin, si Emil, at ang asawa nitong si Estela. Edad 38 na si Emil at si Estela naman ay nasa edad 35 na. Humingi sila ng tulong kay Jay dahil 13 years na silang kasal ay hindi pa rin sila nabiyayaan ng anak. Tito, nagkakaedad na ho kami ng asawa ko at hindi pa rin kami nagkakaroon ng anak. Ginawa na ho namin ang lahat pero hindi pa rin kami makabuo. Baka ho pwede. Hilutin mo si Estela. Baka sakali makabuo kami. Desperado na talaga si Emil na magkaroon ng anak. Hehe, hindi naman ako nanghihilot ng mga ganyan, Emil. Hindi ko linya yan. Oo, Tito, alam ko. Pero, try nyo lang ho. Baka sakali. Tsaka wala naman hong mawawala eh. Dahil nga sa pangungulit at pakiusap ni Emil kay Jay, at ang isa pa ay naawa na rin si Jay sa pamangkin. Sige Stella, pumasok ka na dun. Isang maliit na kwarto na may nakatakip na kortina ang itinuro ni Jay. Pagpasok nga ni Estela ay hindi naman ito kalakihan pero maayos ito at malinis. Ang examination bed ay tamang-tama lamang ang laki at maayos at malinis din ito. Napansin naman ni Estela ang malinis na nakahanger na patient's gown. Ito na ang ipinalit niya sa kanyang kasuotan. Umiga na siya sa bed. Maya-maya lamang ay pumasok na si Doc J. Sumabay na rin si Emil para makita niya ang gagawin ni Doc J sa kanyang asawa. Una ay ipinaliwanag ni Doc J na hindi naman siya sigurado sa kalalabasan ng gagawin niya kay Stella. Sumang-ayon naman ang mag-asawa. Hinala ni Jay ay maaaring hindi lamang nakaayos ang matres ni Stella, kaya susubukan niyang ayusin ito sa pamamagitan ng paghilot. At kung ano-ano pang kailangan gawin ay gagawin niya. Kaagad nga ay nagsimula na si Doc J sa unang session niya kay Stella. Habang nakikita nga niya si Stella ay nakaramdam siya ng konting inggit kay Emil. Napakaganda ni Stella para sa pamangkin. Maganda ang pangangatawan dahil hindi pa nagkakaroon ng anak. Habang ginagawa nga ni Jay ang bagay na iyon ay medyo naiilang siya dahil nasa tabi niya si Emil. Hindi niya kasi maiwasang magkaroon ng mali siya. Tila nag-enjoy naman si Stella sa ginawa ni Doc J sa kanya. Emil, next week bumalik kayo ni Stella para sa ikalawang session. Nagpaalam na nga mag-asawa na umuwi na kay Doc J. Kinagabihan sa bahay ng mag-asawa ay tila naging mainit ang pakiramdam ni Stella. Hindi niya maintindihan pero si Doc J ang kanyang nakikita. Ang ginawa ni Jay sa kanya. Kaya naman ay nagparamdam na siya sa asawang si Emil.
Si Emil naman ay naunawaan ang nararamdaman ng asawa. Kung kaya, ay nadala na siya sa nararamdaman ni Stella. Hindi niya kayang tanggihan ang misis na naglalambing sa kanya. Kaya napuno ng pagmamahalan nila ang kanilang kwarto ng gabing yon. Maging silang dalawa ay hindi makapaniwala sa kakaibang nararamdaman nila. Sa loob ng 13 taon na kanilang pagsasama ay ngayon lamang nila ito naranasan. Ang kakaibang lambing nila sa isa't isa. Natapos silang may mga ngiti sa kanilang mga labi na animoy hindi na mabura pa. Pagkatapos nila ay nasa isipan pa rin nila ang magkaroon ng anak. Kaya muli nilang pinag-usapan ang pagbalik sa klinika ni Doc J. Mahal, baka hindi kita masamahan sa susunod na session mo kay Tito. Alam mo naman yung clinic ni Tito, di ba? Huli ko na naalalang may schedule pala kami ng monthly meeting sa company sa petsang yon. Hindi ako naka-attend last month kaya kailangan kong umattend ngayon. Nalungkot man sa narinig si Stella, ay wala naman siyang magagawa sa naging desisyon ni Jay na hindi siya samahan. Ganun pa man ay desidido naman siya na magpunta dahil maaaring si Doc J na ang magiging susi para magkaroon na sila ng anak ng kanyang asawang si Emil. Nakaramdam naman ng excitement si Stella na mag-isa siyang pupunta. Hindi man aminin ni Stella ay humanga siya sa pisikal na kaanyuan ni Doc J. Ang makisig na katawan nito at ang matikas na tindig ni Jay ay nagpapakiliti sa kanya sa tuwing maalala niya. Lalo na nung magsimula na ngang imasahe siya ni Jay sa dapat na parte ng kanyang katawan. Araw ng Biyernes, ito na schedule ng pangalawang session ni Stella kay Doc J. Iniwan na ni Emil ang susi ng kanilang kotse para magmaneho na lamang si Stella papunta sa klinik nila ng kanyang tito. At mamasahe na lamang siya papunta sa meeting. Habang nagmamaneho ay kakaibang excitement ang nadarama ni Stella. Tila nasasabik na siyang muling makita si Doc J. Napapangiti na lamang siya kapag naalala niya ang itsura ni Jay nang makita siyang nakasuot ng patient's gown at habang nakahiga na nga sa examination bed. Matapos ang halos kalahating oras na pagmamaneho ay narating niya ang klinik ni Doc J. Si Doc J naman ay matyagang naghintay at hindi na muna siya tumanggap ng ibang pasyente sa petsang ito. Muli na naman siyang nabighani na makita ang magandang asawa ng pamangkin. Napansin niyang mag-isa lamang si Stella. Mabuti naman ho ako, Tito. May meeting ho si Emil, importante daw. Kaya ako na lamang ang pinapunta niya dito. Okay na rin para kay Doc J na wala si Emil para hindi siya mailang sa gagawin niya kay Stella. Ang dapat niyang gawin sa ikalawang pagkakataon ay magagawa na niya nang hindi siya naiilang o nahihiya kay Emil dahil nga wala ang asawa ni Stella. Pumasok na nga sa loob ng examination room si Stella. Hindi nagtagal ay sumunod na rin si Doc J. Nakasuot na ng patient's gown si Stella at nakahiga na rin. Kaba at excited si Stella. Kinakabahan dahil hindi niya kasama si Emil ang asawa. Excited dahil hindi na mahihiya si Doc J sa gagawin nito sa kanya. Bago magsimula ay siniguro muna ni Jay na maayos ang BP ni Stella. Nakita niyang medyo kinakabahan ang asawa ng kanyang pamangkin. Pero normal naman ng lahat. Dahil respetado at magaling si Doc J ay nawala na rin ang hiya ni Stella. Napalitan niyon ng excitement. Lalo na nang lumapat ang mga kamay ni Jay kay Stella ay naramdaman ni Jay na tila iba ang gusto ni Stella. Si Stella naman ay hindi mapigilang sumaya sa ginagawa ng doktor sa kanya. Pinaulit-ulit ni Doc J ang parting yon ni Stella. Malayo naman sa lahat pero natutuwa si Stella kaya napapangiti naman siya. Napapatingin naman si Doc J kay Stella na napapapikit na lamang.
Nagpatuloy si Jay at iniisip niyang kailangang makatulong siya sa pamangkin para magkaroon ng anak. Tila nahiya naman si Stella nang maramdaman niyang tila may kung anong bagay ang lumabas mula sa kanyang sarili. That's okay, Stella. Normal lang yan. Siya nga pala, next month na susunod na punta mo rito. Ganun ho ba, Doc? Parang ang tagal naman. Ipinilawanag ng doktor kay Stella na kailangan ding mabigyan ng pagkakataon na mapahinga ang katawan niya para hindi masyadong mabigla. Nang makauwi na nga si Stella sa bahay nila ay nadatnan niya ang asawang si Emil na kaagad siyang kinamusta. Okay naman mahal, mas okay ngayon ang ginawa ng tito mo kaysa noong unang session. Kaya lang, next month pa daw ang balik natin sa kanya. Magmula noon halos gabi-gabi ay parehong masayang mag-asawa sa ginagawa nila. After 1 month ay kinailangan na nilang bumalik sa klinik ni Doc J. Habang nasa biyahe nga ang mag-asawa ay sumama ang pakiramdam ni Stella. Kaya nang dumating sila sa klinik ni Doc J ay kaagad naman sinuri ng doktor si Stella. Mabilis ang tibok ng puso at mataas ang BP. Naghinala na ang doktor kaya kaagad na binigyan ng PT kit si Stella. Halos mapatalon naman sa tuwa si Stella nang makitang may 2 guhit ang PT kit. Si Emil ay hindi napigilang mapatalon sa tuwa. Tito, maraming salamat po after 13 years dahil sa'yo ay eto at buntis na ang asawa ko. Masaya na rin si Jay sa nangyari. Hindi rin siya makapaniwala na nabuntis na si Stella. Magmula nga noon ay nagsimula ng makilala lalo si Jay. Iyon na rin ang simula ng pagdami ng pasyente niya. Kung dati, karamihan mga stroke survivor lamang, ngayon ay nadagdagan na ito ng mga babaeng matagal nang hindi nabubuntis. Ang ilan ay dumayo pa mula sa malalayong lugar. May mahirap, may mayaman. Hanggang isang araw, isang magarang kotse ang pumarada sa tapat ng klinik ni Doc J. Bumaba mula dito ang mag-asawang sina Ram at Aliana. Angkan ng politiko si Ram at isang negosyante. Si Ram ay nasa 50 years old na, si Aliana naman ay nasa 35 lamang. Pangalawang asawa na ni Ram si Aliana. May mga anak na sa unang asawa si Ram. Sila ni Aliana ay wala pa. 8 taon na ring nagsasama ang dalawa pero hindi pa rin makabuo. Sumubok na sila sa iba't ibang mga doktor sa abroad at dito sa Pilipinas pero wala pa talaga. Naiinip na rin si Ram na magkaroon ng anak kay Aliana. Kung kaya dahil sa katanyagan ni Doc J ay dito sila nagbaka sakali mag-asawa. Si Aliana ay dating modelo at sumasali na rin sa mga beauty contest. Kung kaya, kung mukha at katawan lang ang pag-uusapan ay talagang napakaganda ni Aliana. Naghihintay na si Doc J sa kanila. Sila lamang ang kliyente ni Jay sa araw na ito dahil maagang nagpa-appointment sa kanya ang mag-asawa. Masaya silang sinalubong ni Doc J. Kagaya nga ng madalas na prosesong ginagawa ni Doc J, ay kaagad na nagsimula sila ni Aliana. Sir, pwede po kayong pumasok dito sa loob para samahan ng wife nyo. Ay, hindi na Doc. Para makafocus ka sa gagawin mo kay Mrs. Kaagad na isinagawa ni Jay ang unang session kay Aliana na nagustuhan naman ng magandang Mrs. Matapos ang halos 1 oras ay natapos na rin sila ni Jay. Magmula nga noon ay naging regular na ang pagpunta ni Aliana sa klinik ni Jay. Dahil dito ay naging malapit si Jay sa mag-asawa. Hanggang makalipas ang ilang mga buwan ay nagdalang tao na si Aliana. Masayang masaya si Ram at todo ang pasalamat sa doktor. Pero dahil nga sa sobrang busy madalas ni Ram, ay hinahayaan niyang lumabas-labas si Aliana. Isang araw ay nagulat na lamang si Doc J nang magpunta mag-isa sa klinik niya si Aliana.
Pero iba pala ang gusto niya sa klinik ni Jay. Dito ay nagkaroon ng pangyayari sa kanila ni Aliana. Kapwa sila nagkasundo sa isang adhikain ang kanilang mga sarili. Walang kaalam-alam si Ram na nagkaroon pala ng lihim na relasyon sina Aliana at Doc J. Makalipas ang 1 taon ay natuklasan ni Ram ang lihim ng kanyang asawa at ng doktor. Wala nang nagawa pa si Aliana kundi ang humingi ng tawad sa asawa. Dahil na mahal siya ni Ram ay pinatawad siya nito at dahil na rin sa lumalaki nilang anak ay pinili na lamang ni Ram na huwag silang maghiwalay mag-asawa. Pinilit ni Ram na muling ibalik ang tiwala sa asawang gumawa ng malaking kasalanan sa kanya. Pero anumang pilit ni Ram na muling magtiwala sa asawa ay tila napakahirap na nito para sa kanya. Kaya naging madalas ang pagtatalo nilang mag-asawa. Mahirap para kay Ram ang tanggapin ang lahat. Hanggang isang araw ay nabigla na lamang lahat ng mga tao sa paligid ng klinika ng doktor. Dahil nakita na lamang si Doc J na nakahandusay at wala ng buhay.